Game. Pag-usapan natin to. Unahin natin, dalawa to eh. Dalawa ring topic to eh. Pero unahin natin yung... Ito rin kasi kakapasok lang na balita. Oo. Tungkol ito sa impeachment ni Sara Duterte. Tungkol to sa impeachment ni Sara Duterte at may mga bagong impormasyon. Lalong-lalo na starting April 14 if I'm not mistaken kasi magbabalik ang House para sa hearing na yan sa April 14. Ang sabi ng House sa April 14 mag-uumpisa na uli yung hearing and hopefully they can include si Ramil Madriaga doon sa kanilang hearing next sa April 14. So that's a good thing. Oo. Actually, mga kababayan, sabi ni Janet Tabas, grabe haba ng vacation. Hindi pa sila magtatrabaho noon. Oo. Actually, ang pupunta lang sa hearing noon, Ate Janet Tabas, yung mga Committee on Justice lang. Wala pang session ng House hanggang June, if I'm not mistaken. Ganyan sila katagal magbakasyon. Kaya nga kanina din sa post ko kay Senator JV, sabi ko, maghi-hearing kayo tapos magbabakasyon kayo ng ilang buwan, ng 1 to 2 months, di ba? Di ba nakakainis? Tapos tayo mga hampas lupa kapag nagbakasyon tayo, baka ma-terminate tayo ng Umabsent ka nga lang na hindi nagpapaalam, tine-terminate ka eh. Tapos sila, ganun-ganun lang, di ba? Anyway, paid yun, bagong na yun. Dire-diretso yung sahod niyan. Walang tigil yung sahod. Di ba? Sarap buhay ang senador. Sarap talaga ng buhay ng senador. Oo, good. Sarap talaga ng buhay ng senador. Tapos may mga favors ka pa from powerful people, di ba? Mga sila mga hari-harian din paminsan-minsan. But anyway, so yun na nga. So sa pag darating na April 14 sa mga succeeding hearings, may posibilidad na makita na natin si Ramil Madriaga. Ngayon, mga kababayan, merong kinakatakot. Oo. May kinakatakot ang isang congressman na member ng Committee on Justice. Oo. Kasi habang tumatagal ang panahon, parang kinakabahan na si Sara Duterte. Oo. Kabado si Sara, legit. No joke. So, sabi ng isang congressman, crucial ang safety ni Ramil Madriaga dahil siya ang susi sa ibang mga parte ng testimonya laban kay Sara Duterte. Totoo naman. Totoo naman yan. Oo. Ay, we love Inday Sara, huwag kang aalis ha, dito ka lang. Oo. Kasi sakto sa itong topic na to, para sa iyo to. Oo. Oo, para sa itong topic na to, para sa mga DDS talaga itong topic. Sabi ni Congressman Adjong, security concerns surrounding Ramil Madriaga have taken on greater weight in the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, with the House Justice Panel member saying his participation is consequential to the committee's evaluation of key portions of the complaint. Ayan. Oh. Napakahalaga daw ng testimonya ni Ramil Madriaga. Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong said the panel is expecting not just subpoenaed documents in the next hearing on April 14, but also an update from the NBI on how it is handling Madriaga's situation. Ayan. Sabi ni Congressman Adjong, we already adopted the motion to subpoena all documents. The members will be expecting this to be available during the next hearing, which is April 14. So hopefully, by April 14, makikita na rin natin pati yung bank accounts, guys. Oo. Excited ako dyan. Oo. Sabi ni Raquel Santillan, sige, paliparin mo lang si Sara. Alam nyo mga kababayan, fly away. Skyline pigeon fly.
Fly away na lang. Fly away, Sarah. Fly away. Diba, kung si Rodrigo Duterte, run free. Run free, digong. O, si Sarah naman, fly away. Diba? Ganun lang kasimple. Kung tayo ka, okay lang yun. Diba? Fly away. Sarah, please fly away. Lipad na palayo, Sarah. Oo. Feeling ko naman, mga kababayan, aalis din siya. Aalis siya. Bakit? Mag-i-impeachment syempre. Oh. What else? Kailan ba napirmi ng Pilipinas yan si Sarah? Di ba lagi naman nagpa-fly away yan? 17 countries Oh. Fly away out of the Philippines. Ganun. Lagi naman siya nabiyahi. 17 countries nga, di ba? Lala. Oo. Parang wala talaga siyang tinatrabaho sa Pilipinas, no? Pabigat. Dapat din na siya binabayaran ng sahod Huwag niya nang pasahurin si Sara Duterte. Walang kwenta. Oo. Di ba? Ito na nga lang yung pagkakataon na para matanggal siya para bawas gasto sa gobyerno. Oo. Di ba? Sana ma-extinct na si Sarah, no? 'Di ba kasi 'di ba kung ang eagle, ang agila is already an endangered species. Oh, endangered na ang Ang eagle dapat inaalagaan kasi endangered na ang eagle. Pero kapag si Sarah ang eagle, sana ma-extinct na lang for good. Sana ma-extinct na siya. Oo. Yun lang. Oo. 'Di ba? Money eating eagle si Sara Duterte. Money eating eagle talaga. Carry yan. Oo. Sana may extinct na rin daw mga DDS. Sana may extinct na mga DDS. Oo. Anyway. Basahin pa natin ito. He added that another item the committee expects to receive is a report from the NBI, particularly because lawmakers have already acted on a request to strengthen Madriaga's protection. So there was actually a request to beef up the security of Madriaga because his participation would be consequential in the determination of the impeachment hearing. Parts of the articles of impeachment are Article 3 and 4 of the complaint which is the testimony of Madriaga. Ayan. Kaya mga kababayan, Kaya hindi ako magtataka na nag-effort si Sara Duterte na ipatsugi si Ramil Madriaga. Alam niyo ba yung bagong kwento? Babasahin ko sa inyo, guys. May pinadala sa akin kanina pangalan nito. Si Puting Kalapati. Di pala si Puting Kalapati. Si Puting Paro-Paro. Sabi sa akin ni Puting Paro-Paro, eto. Wait lang, guys. Kalkalin ko lang. Wait lang. Sabi niya, eto. Ayan. Binigyan tayo ng information tungkol kay Ramil Madriaga. Oo. Ito sabi, Ramil Madriaga. 'Di ba sa testimonya niya nagde-deliver daw siya ng mga ng mga pera-pera, 'di ba? Ng mga male-maleta, duffel bag ng pera. Oo. Sabi, Ramil Madriaga was not alone when he allegedly delivered large sums of money intended for members of the Duterte family. According to accounts, he was accompanied by individuals who acted as drivers or security escorts during these transactions. Ay, agoy! Eto na, guys! So hindi pala siya nag-iisa. May magko-corroborate pala ng kwento niya, guys. Oo. Sabi, etong malala, guys. Etong malala. One of those reportedly identified as Arman Villanueva, who based on records, passed away in 2023. Namatay, guys. Namatay yung isa.
na kasama ni Ramil Madriaga. A few weeks after the arrest of Ramil Madriaga, his death was initially classified as self-deleting. Oy! 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 Meron palang ganyang galawan. Ay, may ganon. Oo. Oo, sinet up. Oo. Self-deleting daw, guys. Pero, questionable. Oo. Ultra Tito, self-delete daw, sabi. Yun ang sabi. Oo. 2023 pa to eh. Sa bagay, mga kababayan, kung ang presidente nga, napagtripan at gustong ipapatay, paano pa kaya yung mga amu-amuyong lang niya sa ilalim, di ba? Eto na. In light of these developments, authorities are now examining the circumstances surrounding Villanueva's death, including a review of autopsy findings to determine whether investigation is warranted. Efforts are also underway to locate and analyze any devices or records that may provide additional context, such as possible documentation or communications related to the alleged deliveries. These lines of inquiry are being pursued to assess whether corroborating evidence exists or that could support or clarify the statements made by Madriaga. Ayun. Ano pangalan? Tingnan natin. Arman Villanueva. Uy, bakit may ganun? Uy. Ayan na nga ba? Oo. Si Arman Villanueva. Oo. Ayan na nga ba sinasabi natin? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Oo. Mukhang nagba-viral na si Arman Villanueva. Oo. Mukhang nagba-viral na siya, guys. Napag-uusapan na siya sa social media. Nako. Oo. Patay tayo dyan. So, ibig sabihin, kung may mga kasama si Ramil Madriaga, edi some people can corroborate his statements. Ang nakakatakot kasi dito, mga kababayan, eto nga si Arman Villanueva ay wala na. Oo, wala na siya. Mukhang ang allegation ay nag-self-delete daw. Oo. If you know, you know. Self-delete. Pero mukhang Sara Duterte ang pinag-uusapan dito, guys. Oo, totoo 'yan. Pag Sara Duterte ang pinag-uusapan, hindi natin alam kung anong nasa utak niyan. Hindi natin alam, baka siya pala yung unang kakanta. Oo. Kaya pina-delete na lang kasi siya ang unang kakanta. Di ba? Hindi natin alam. That's a possibility. Di ba? Kung totoo na wala na siya. Pero ipapahukay daw kung paano yung circumstances of his death and everything. So, wala. Alam naman natin. Kung yung presidente nga, napagbabantaang papatayin, yung mga amu-amuyong pa, walang silbi yun. Di ba? Di ba, Chris Angel? Baka pinatahimik. Oo. Yun ang dyan. Yun ang mukhang mas probable na nangyayari. Mukhang, kung totoo yan, hindi ako magtataka. Oo. Alam naman natin ang history ng mga Duterte, mga mamamatay tao. Ilan yung pinapatay? 30,000. Oh. Yung tatay ni pangalan niya, yung who's this guy? Yung mayor? Oo. Yung Espinosa, pinapatay din kasi kalaban sa politika. Yung isang governor na nagtago sa Amerika dahil papapatay din siya ni Digong. Di ba? Di ba? So, mukhang
galawan ng Davao Death Squad. Oo, mukhang galawan. Mukhang galawang Davao Death Squad, guys. Kaya concerned din ang mga tao kay Ramil Madriaga kasi 'di ba nga nitong nakaraan, mutika na siyang pinatsugi din siya doon sa lugar kung saan siya nakapirme. Mm. Bigla na lang yung bagong lipat galing sa ibang kulungan, inilipat doon, all of a sudden bigla inatake si Madriaga. Grabe. Mm. So, mukhang delikado talaga si Ramil Madriaga. At saka tong si Adjong has always been tawag dito, concerned for the safety of Ramil Madriaga. Ito yung isa niya interview. Noon pa to, matagal na to. Pero ito yung sinabi niya noon. Sir, kasi yung si Ramil Madriaga, isa po siya doon sa mga sinasabing smoking gun. Pero meron po kasing reports na may threats po doon sa kanya sa kulungan. And even yung lawyer po niya, si Attorney Palad was saying na may lumapit na raw po sa kanya na nagbibigay ng bribe 500 to 1 billion pesos. Not to recant, but not to testify. Huwag daw po siyang tumestigo. Gano'n ba ka-crucial yung mga ganitong developments? Well, una, I think we really have to appeal to our security agencies, especially the one that is handling in custody the personality of Madriaga to make sure na safe naman siya, no? Na nothing would ever happen to him, especially now that the impeachment complaint against the Vice President is proceeding, no? So very critical kasi din yung yung testimony niya, yung affidavit na ginawa niya doon sa, kung di ako nagkakamali, sa third and fourth impeachment complaint. So it is incumbent upon our security agencies to make sure that Madriaga will not be will be safe, no? At mapakinggan yung kanya in the plenary, in the committee yung kanyang testimonya. Does this raise concern, lalo na yung mga ganitong reports na may mga threats? Of course, yeah. Bribe? But the allegations are very serious. So we just have to make sure that we have to make sure that Madriaga will be available, no, once we reach the stage that the committee will be needing his presence in order to corroborate his testimony in his affidavit that he has made against the Vice President, because portion of the articles of impeachment under, kung di ako nagkakamali, under complaint number 3 and number 4 are the affidavits, no, of Madriaga. But what does this show, sir? What does this mean na parang with all these threats, lalo na looming yung hearing proper na sa committee, gaano siya, kumbaga, kalaki yung basis na may basehan talaga yung nasa affidavit? Well, it only speaks how serious the allegation of Madriaga. Kung tama po yung kung susumahin po natin, kung tama naman kung if assuming that what he is saying now is true, halimbawa, no, na merong lumalapit sa kanya, it only proves to say that those who are actually approaching him are fearful of what may happen or what the possible exposure, what the information that may be revealed once Madriaga will testify in the committee. Sakto pa po nag-file ng perjury complaint si VP Sara. Well, and all legal remedies are available naman to her. So I myself would expect that she would definitely do anything at her disposal, all the possible legal remedies in order also to come up with her defense. Correct. Sabi ni Derek Perido, bakit ganun? April na, di pa nakukulong sila Joel Escudero at Jinggoy sa ang proseso ng ombudsman. Makukulong pa kaya yan? Of course, it takes time. Mga malalaking tao yan. Buti sana kung mga katulad lang natin ang paslupa, madali tayong kasuhan. Oo. Same is true with Sara Duterte. Bakit hanggang ngayon di pa rin siya nai-impeach? Kasi malaking tao siya eh. Ganun lang. Ganun lang kasimple yun. So, anyway mga kababayan, so alam na natin na si Sara Duterte at saka yung kampo niya is capable of really rubbing out a witness, a potential witness. Or deleting a potential witness. If worse comes to worse. Don't forget mga kababayan, wag natin kalimutan na
bago umabot sa level na chuchugihin na si Ramil Madriaga, nag-offer muna ng 500 million kay Ramil Madriaga. 500 million to 1 billion pesos. Grabe, no? Di mo talaga alam kung saan humuhugot ng pera itong mga to eh. Di mo alam kung sa China, yung ninakaw na 1 trillion ng tatay nila, etc. Di ko alam. Di mo alam talaga kung sila humuhugot ng pera, guys. Oo. Ganun eh. Oo, parang ewan ko ba. Oo. Dahil pera. Di ba? 51 billion ba naman eh. Ikaw di ba? Sabi, former colleagues tried to bribe Ramil Madriaga with 500 million to 1 billion in exchange for his silence on VP Sara Duterte's links to drug dealers and pogos who bankrolled her campaign in 2022. Ayan. This was according to Madriaga's lawyer, ang sabi, to quote the words of Ramil, 500 million to 1 billion pesos. You don't need to recant. But just don't testify. Name your price. It's up to you. Ay, grabe talaga. Alam niyo mga kababayan, di ba ganyan din, inoferan din nila si Trillanes 1 billion para hindi mag-file ng kaso sa ombudsman. Di ba yun ang kwento ni former Senator Trillanes? Yun yung sa atin eh. Yung scoop sa atin guys eh. Oo. Inoferan din siya. 1 billion pesos para lang wag magsalita. Diba? Name your price. Ganun-ganito rin. Name your price. Ganyan-ganyan din. Si Bongo yata. Sino ba nag-offer? Si Bongo yata yung nag-reach out sa kanya if I'm not mistaken. Tama, naalala niyo yun? Ni-interview natin siya dito. Scoop nga yun eh. Sky's the limit, di ba? Jerry, yun ang sinabi. Sky's the limit. Yung partido daw ni Bongo. Sky's the limit daw. Yun yun. Grabe, no? Tapos kinuto ko ng mga balita, tapos hindi man lang ako kinredit. Nakakatawa yun. Kasi, di ba, in-interview natin si former Senator Trillanes, di ba? The following day, kinuta ko ng mga ibang, yung mga tabloids lang naman. Oo. Pero ang sabi nila sa ang sabi nila, dun sa balita, ayon sa isang interview, putik, sabi ko, putik, hindi nyo man lang ako nagigyan ng credit. Grabe kayo, sakit-sakit naman nun. Ayon doon sa isang interview, di man lang ako kinredit. Visit na yan. Anyway, okay lang yan. Kasi scoop sa atin yun eh. Sa atin unang sinabi ni former Senator Trillanes yun eh. Tapos, nagulat na lang ako, kinote nila. Anong pagka-quote nila, sabi, ayon sa isang interview, buwisit kayo. Wala man lang recognition, correct? Diba? Kala mo sila nag-interview eh. Anyway. So yun nga, sky's the limit nga daw, diba? Yung kay Bongo. Kay Bongo yun eh. Tapos ito naman ngayon kay Ramil Madriaga. Mahilig talaga sila sa 1 billion, no? Mahilig sila siguro marami silang bilyones kaya Sa bagay, nung tinanong natin si former Senator Trillanes diyan, ang sabi niya, maliit, kayang-kaya talaga nila yung 1 billion dahil ganun mas malaki pa doon ang pumasok na pera sa kanila during the time na presidente si Digong. Oh. So, yun lang. Ayaw nila ang pasikatin, Montreal eh. Ewan ko kung bakit. Anyway. So, ayun na nga. So, nung hindi nila nakuha sa 500 million or 1 billion, doon na nangyari yung merong papatay kay Ramil Madriaga. Di ba? Oo, daming pera. Tapos nagsabi pa sila, Duterte slams disturbing bid for House custody of Madriaga. O ayaw nilang mapunta sa House of Representatives si Madriaga, guys. Amin lang siya, ganun. Sabi ng Sara Duterte. Oo.
Even more disturbing is the treatment now being extended to Madriaga, an alleged kidnapper who fabricated an entire story. Ba't di ka sumagot dun sa house? Di ba? Ba't di ka sumagot dun sa house? Oo. Doon ka sumagot sa house. Pag dito sa, nagsumasagot ka sa social media mo, di walang kwenta yan. Walang bigat yan pag gano'n. May bigat yan pag sa house siya sumagot. May bearing. Kasi masasama sa records eh. Pero mga ganto-ganto, hindi kasama sa records yan. Wala yan. Hearsay lang. Diba? Ganun yan. So ako mga kababayan, it seems kailangan na talagang bantayan si Ramil Madriaga. Hindi dahil sa preso siya. Of course, dahil preso naman din naman siya. Or nakadetain siya. Pero at the same time, he's one of the key witnesses para po dito sa impeachment. Oo. At kung hindi ho bibigyan ng atensyon niya ng NBI or ng Kamara de Representante, edi mawawalan kayo ng witness, di ba? Sorry na lang kayo. Good luck. Witness nyo yan eh. Alagaan nyo. Ganun lang kasi yun. Di ba? And it goes to show, mga kababayan, na ang Duterte family talaga, sindikato sila. They're a syndicate. They're a criminal syndicate. No joke. No joke. Sindikato talaga sila. Yun nga yung sinabi ni Congressman Acop, di ba? Nung nabubuhay pa siya. The Duterte crime family. Yun talaga. At kung magtitiwala ka pa rin kay Duterte, kahit na alam mong crime family sila, baka hindi ka nalalayo sa pagkatao nila. Baka kasi di ka pa rin parang hindi ka namumulat eh. Parang kulang ka sa batok yata eh. So sana sana sa April 14 makita natin si Ramil Madriaga at makita natin ang kanyang testimonya para alam natin kung 'di ba? Kung para ma-verify natin kung tama ba 'yon, mali ba 'yon, fake ba 'yon, etc., etc. At syempre pag nangyari 'yon, ila-live stream natin 'yan. Syempre, kailangan i-live stream. Oo. Ayan. So, abangan natin 'yan, mga babayan. Okay, dito na tayo sa ating huling topic, mga kababayan, finally. Makakakain na ako, di pa ako makain. Okay. Sige. Imagine, nakatatlong oras tayo, no? From 7 o'clock to 10 o'clock. Oo, para kayo nanood ng Lord of the Rings, guys. Oo, para kayo nanood ng Lord of the Rings, 3 oras. Ngayon lang to guys, kasi magbabakasyon nga tayo bukas, magpapahinga naman tayo, mag-aayuno, mananalangin, hihingi ng tawad sa Panginoon sa mga panahon na nagmumura tayo sa live stream at mga bagay na, mga iba pang bagay na ginawa nating mali. Kailangan nating gawin yan. Oo. So, ayun. But anyway, so wala po tayo tomorrow. But I will upload yung mga nauna nating topics kasi binubura ko yan after na live stream eh. Yung iba nating topics. So, i-upload ko siya tomorrow. I-upload ko siya tomorrow. Ang balik ko, most probably sa Saturday. Depende kung may balita. Saturday. Tapos, ayun. From there, let's move forward siguro. Sabi ni Omyo G, DDS, thou shall not kill, okay? Sana yung mga Duterte marunong din mag-ayuno, no? Parang hindi yata sila ganun, guys. See you. Enjoy the Holy Week. Bye, everyone. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.